Sa digmaan sa Ukraine, ang labanan sa Donetsk ay naging matinding buwan-buwang pag-ubos ng lakas. Bawat sagupaan sa labanan ay nagkakahalaga ng dos-dosenang buhay sa magkabilang panig, ngunit wala sa kanila ang nagkakaroon ng kalamangan. Nagbago na ang sitwasyon. Hindi na basta-basta hinahawakan ng Ukraine ang linya o unti-unting binibigay ito sa mga puwersang Ruso. Sa halip, binabasag nila ito at unti-unting binabawi ang bansa, baryo-baryo at bayan-bayan. Ganito nilulusob ng Ukraine ang depensa ng Russia at binabago ang takbo ng laban. Ayon sa ulat, napalaya ng Ukraine ang ilang baryo sa mahalagang Pokrovsk-Dobropilya Corridor na nagdulot ng matinding pinsala sa puwersa ng Russia. Pero hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng ilang mga baryo dito at doon. Tinututukan ng Ukraine ang pagkakaroon ng kalamangan sa mahalagang sandali na maaring magtakda ng direksyon ng digmaan at ng mga kondisyon ng kapayapaan. Halimbawa, sa mga operasyon para palayain ang baryo ng Suketska, ang 82 ND, Separate Air Assault Brigade ng Ukraine, ay nakasagupan ng isang medyo maliit na puwersa ng Russia na nagpapatrolya sa lugar. Napatay ang 44 na sundalong Ruso, 8 ang nasugatan at 9 ang sumuko. Tinawag ng pamunuan ng Ukraine ang operasyon nilang mabilis at walang kompromiso. Nakabaligtaran ng mabagal na pag-atake ng Russia na umabot ng buwan at kakaunti lang ang nakuha nilang teritoryo. Hindi hiwalay na tagumpay ang Suketska. Noong Oktubre, nilinis ng mga puwersa ng Ukraine ang isa pang baryo na humigit kumulang 20 milya sa hilaga ng mahalagang lungsod ng Pokrovsk matapos ang biglaang 7 milyang paglusob ng Russia noong Agosto. Nabawi na ng Ukraine ang 9 na baryo at nalinis ang 10 pa laban sa mga grupong saboteur ng Russia. Bawat baryong nabawi ay pinalalakas ang depensa ng Ukraine at binabawasan ang mga lugar ng Russia para sa susunod na pag-atake. Makikita mo ang tunay na lawak ng pagtutol ng Ukraine kapag tiningnan ang mas malawak na operational na larawan. Noong Oktubre 26, napalaya na ng mga puwersa ng Ukraine ang 72 milya kwadrado ng kanilang teritoryo at nalinis pa ang karagdagang 74 na milya kwadrado ng sektor ng Pokrovsk mula sa presensya ng Russia. Para maintindihan, pinag-uusapan natin ang paglaya ng lugar na kasing laki ng Washington Distrito ng Columbia sa 10 araw. Sa kabila ng lahat, malaki ang pinsala sa mga tauhan ng puwersang Ruso. Sa parehong 10 araw na iyon, iniulat ng militar ng Ukraine na nakapagtanggal sila ng 1,756 kalaban kabilang ang mga napatay, nasugatan, at nabihag at nakasira ng 75 piraso ng kagamitang militar. At kung lalawakan natin ang tingin para makita ang buong 2 buwang yugto, mula nang simulan ng Ukraine ang pagpapatatag sa sektor noong Agosto 21, makikita natin na talagang nakakagulat ang mga bilang. Mahigit 15,700 tauhan ng Russia ang casualty at 1,300, 64 sandata at kagamitan ang nasira. Mas marami pa yan kaysa sa buong hukbo ng ilang bansa. Tungkol naman sa kagamitan, naiulat na nasira ng mga puwersang Ukrainian ang 36 na tangke ng Russia, 100 at 21 na armored fighting vehicles, 162 na artillery systems, 5 multiple launch rocket systems, 447 na sasakyan, 500 at 72 na motorsiklo at quad bike at isa pang espesyal na sasakyan. Kapansin-pansin ang huling punto dahil ginagamit ng Russia ang murang motorsiklo at quad bike para ilipat ang kanilang mga sundalo. Masyadong mahal o hindi na epektibo ang armored transport kaya ito itinigil. Dagdag pa, napabagsak ng mga puwersang Ukrainian ang 4,680 Russian drones sa sektor na ito sa digmaang pinangungunahan ng mga automated na sistema. Ang ilan sa mga pagkawala ng kagamitan na ito ay mga bagay na hindi madaling mabawi ng Russia. Gamitin natin ang mga tangke bilang halimbawa. Habang magkakaiba ang mga ulat, may ilang analyst na nagsasabing ang kapasidad ng Russia sa paggawa ng tangke ay nasa humigit kumulang 300 hanggang 400 tangke kada taon. Kasama dito ang paggawa ng bagong tangke at pag-aayos ng luma. Kapag nakasira ka ng 36 na tangke sa 2 buwan sa isang sektor at 34 lang kada buwan ang kayang gawin at ayusin ng Russia, nagiging mahalaga ito sa estratehiya. Ang sitwasyon sa Pokrovsk ay pinagtatalunan pero unti-unting tumitibay. Dahil noong Oktubre 25, halos 30% ng 100 at 81 engkwentro sa frontline ay nangyari sa paligid ng lungsod. Habang nagawang magpasok ng mga puwersang Ruso ng humigit kumulang 200 sundalo sa lungsod,
Sila ay epektibong naipit sa isang urbanong lugar ng kamatayan. Tuloy ang labanan gamit ang maliliit na armas at drone operations. Ngunit ang mga kontrasabotahe ng mga Ukrainian ay patuloy na pumipigil sa tangkang pagpasok o pagtatayo ng matibay na posisyon ng mga Ruso. Kapag sinusubukan ng Russia na magpatatag o sumulong, agad silang natutukoy at nilalansag ng drone at impanterya ng Ukraine. Kamakailan, nakita na desperadong dinaragdagan ng puwersa ng Russia ang gamit ng armored sasakyan sa opensiba nila. Isang malinaw na pagbabago mula sa taktika na nakasentro sa impanterya na napatunayang napakamahal ng kapalit. Ngunit ang pagbabagong ito ay nagbubunga rin ng kaparehong hindi magandang resulta. Noong Oktubre 22 hanggang 25, naglunsad ang puwersa ng Russia ng 41 opensiba gamit ang mga armored na sasakyan sa buong front line. Noong Oktubre 25 sa sektor ng Pokrovsk, winasak ng puwersa ng Ukraine ang isang armored fighting vehicle at 2 motorsiklo. May isa pang armored fighting vehicle na winasak malapit sa balahan. Sabi ng ilang tala, halos lahat ng sasakyan ng Russia sa mga atake ay nawasak. Para mas maintindihan ang halaga ng tagumpay ng Ukraine, balikan natin ang mas malawak na estratehikong kalagayan. Sentro ng depensa ng Donetsk, ang Pokrovsk at Dobropilya. At ang magiging kapalaran nila ang magtatakda kung sino ang magkokontrol sa rehiyon sa hinaharap. Malinaw na sinabi ng Moscow na ang pangunahing layunin nito sa digmaan ay sakupin ang buong rehiyon ng Donetsk. Hindi lang ito tungkol sa kontrol sa teritoryo. Mas mahalaga ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ang kakayahang kumuha ng mga yaman at tao mula rito para maisulong ang mga pangmatagalang layunin ng Rusya. Sa puntong ito, ang ganap na kontrol sa Donetsk ay magbibigay daan sa Rusya na igiit na natamo na nito ang ipinahayag nitong layunin na palayain ang Donbas. At ang mayoryang nagsasalita ng Ruso rito, karamihan sa mga tao roon ay nagsasabing Ukrainyano sila sa kultura at nasyonalidad. Magbibigay ito kay Putin ng isang tagumpay sa kwento na labis niyang kailangan, kapwa sa loob ng bansa at sa pandaigdigang antas, na lalo pang nagpapalakas ng kanyang propaganda sa loob ng bansa. May practical din itong aspeto sa militar. Ang industrial na infrastruktura ng Donetsk, kahit na labis ng nasira, ay patuloy pa ring may malaking halaga sa ekonomiya. Mas mahalaga, magbibigay ang okupasyon sa Rusya ng madaling ipagtanggol na hangganan ayon sa mga ilegal nitong inaangking administratibong hangganan. Para sa Moscow, ang Donetsk ang susi sa pagpapatibay ng mga nakuha at paglikha ng isang frozen na tunggalian ayon sa kanilang mga kondisyon. At ang Pokrovsk ay nasa sentro ng ambisyong ito. Tinuturing ng mga kanluraning analista ang Pokrovsk bilang pintuan sa pinakamalakas na hawak ng Ukraine sa Donetsk. Matatagpuan sa sangandaan ng maraming highway, ang Pokrovsk ay mahalagang himpilan ng tren sa rehiyon at daanan papuntang Donbas mula Ukraine. Ngunit mas malala pa, nangangahulugan din ito na maaaring magamit ang mga linya ng supply sa kabaligtarang direksyon. Kapag nasakop ng Ruso ang Pokrovsk, mas madali nilang makokontrol ang natitirang Donetsk. Maaaring magbunsod ito ng pagsulong sa Dnipro at Zaporizhia at magbukas ng daan para tanggalin ang kontrol ng Ukraine sa Timog Silangan. Ito ang dahilan kung bakit ibinuhos ng Russia ang lahat sa Pokrovsk. Bagamat mahigit 600 milya ang linya ng labanan sa Ukraine, may ulat na halos kalahati ng mga bagong pag-atake ay sa direksyon ng Pokrovska-Kurokova na ganap. Isang naunang pagsusuri ng mga military map na ibinigay ng Deep State noong Agosto. Ang nagmungkahi na layunin ng Russia na kubkubin ang Pokrovsk sa pamamagitan ng pag-ikot dito mula sa 3 panig, Hilaga, Timog at Silangan. Ang sunod-sunod na pagsabotahe at tangkang pagpasok ay paraan ng Russia para makontrol ang lungsod. Ang paglaya ng mga baryo kamakailan ay salungat sa taktikang iyon. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang Pokrovsk at Dobropilya sa depensa ng Ukraine. Maaaring sabihin na ang mga lungsod na ito ay mga force multiplier na nagpapalawak ng kakayahan ng Ukraine na kumilos sa buong rehiyon. Ang Dobropilya, mga 13 milya hilaga ng Pokrovsk, ay mahalagang hilagang anchor ng defense network ng Ukraine. Ang kontrol sa Dobropilya ay nagpapahintulot sa Ukraine na mapanatili ang artillery at drone coverage sa mga pangunahing highway at tren na kailangan ng Russia. Walang pag-abante sa Pokrovsk. Kung wala ang Dobropilya, bumabagsak ang kakayahan ng Ukraine na banta ang lohistika at mga reinforcement ng Russia na nagiging isang hiwalay na kuta ang Pokrovsk na unti-unting mapapalibutan at mapipigil. Pero hindi lang ito tungkol sa heograpya. Pokrovsk, Dobropilya, sama-sama silang bumubuo ng depensa at nagtutulungan, kayang protektahan ng artillerya sa Dobropilya ang mga daan papuntang Pokrovsk
habang nagbibigay ng suportang putok ang Pokrovsk sa Dobropilya. Dahil dito, nagkakaroon ng magkakapatong na larangan ng putok na nagpapahirap sa pagsulong ng mga Ruso. Mas mahalaga ang tren istasyon sa Pokrovsk. Maaari itong gamitin para mabilis na mailipat ang mga tropa, bala, gasolina, mabibigat na kagamitan, at mga supply medikal sa malaking bahagi ng sektor ng Donbas. Kapag nawala ang istasyon ng tren sa Pokrovsk, mahihirapan ang Ukraine magpanatili ng depensa sa Donetsk. Ang paghahatid ng supply na dati ilang oras lang sa tren, ngayon aabutin ng araw gamit ang truck sa kalsadang madalas tamaan ng artilyerya at drone ng Russia hanggat kontrolado ng Ukraine ang Pokrovsk at Dobropilya. Kaya nitong magpakita ng lakas sa Donetsk. Samantala, kayang abutin ng mga operasyon ng drone ang mas malalim na bahagi ng teritoryong hawak ng Russia. At kayang harangin ng artilyerya ang mga linya ng supply ng Russia. Kaya ng electronic warfare systems, gambalain ang komunikasyon ng Russia sa mas malaking bahagi ng front. Kaya, ang Pokrovsk-Dobropilya ay epektibong nagpapalawak ng depensibong saklaw ng Ukraine para maprotektahan ang buong rehiyon, na ginagawang imposible para sa Russia na ganap na makontrol ito. Kasabay nito, ang pagkawala ng isa ay maaaring mangahulugan ng mabilis na pagkawala ng isa pa. At maaaring sumunod na rin ang natitirang bahagi ng rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit handang magsakripisyo ang Russia ng napakaraming sundalo para masakop ang Pokrovsk. At kung bakit ganun din katindi ang determinasyon ng Ukraine na ipaglaban ito anuman ang mangyari. Ito rin ang dahilan kung bakit mabigat ang epekto ng ulat tungkol sa paglapit ng mga Ruso sa Pokrovsk sa depensa ng Ukraine. Ipinapakita nitong mas nagiging desperado ang Ukraine para itago ang kahinaan. Ipinapakita rin kung gaano kahalaga ang bawat baryo dahil malaki ang epekto ng bawat tagumpay na pilitang magbago ng taktika at umatras ang mga tropang Ruso. Kaya nabawasan ang pressure sa sandatahang lakas ng Ukraine. Ipinapakita ng paglaya ng Suketska Kucherovia at iba pang baryo ang kakayahan ng Ukraine na samantalahin ang kabiguan ng Russia ngayong tag-init. Bawat baryong nabawi ay teritoryong mahal ang ginastos ng Russia para sakupin. Pero nawala na ito dahil natapos ang opensiba ng Moscow bago makamit ang mga layunin. Nagpilit ang Russia. Sumugod kahit kulang ang puwersa. Kaya ngayoy natatalo at nawawala ang kanilang mga nakamit dahil sa pressure ng Ukraine. Ang nagpapalala pa nito para sa Russia ay ang timing. Dumarating ang mga pagkalugi habang kailangang ipakita ng Moscow ang progreso. Hindi kabiguan. Inaasahang magiging mapagpasya ang summer offensive. Sa halip, naging isa na naman itong kabiguan ng Russia na ngayon ay ginagawang momentum ng Ukraine para sa sarili nitong mga operasyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na geopolitika tungkol sa kontrol ng Donbas. Tinutulungan ng mga drone ang Ukraine na gawing momentum ang kanilang bagong inobasyon. Ang produksyon ng drone ng Ukraine ay tumaas ng 700% sa nakaraang taon. Ang buwanang produksyon ay mula 20,000 drone noong tag-init ng 2,000 at 24 hanggang 20,000 ngayon. At hindi lang ito basta dagdag ng mga lumang first-person view drone na nakita natin noong 2000 at 23. Ang Ukraine ay gumagawa ng mas advanced na sistema, kabilang ang fiber optic na drone na hindi apektado ng elektronikong digmaan ng Russia, artificial intelligence, guided systems na kayang mag-operate mag-isa, at long-range strike drone na kayang tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Pinakamahalaga, aktibong ginagawa ng Ukraine ang karamihan sa mga drone na pangunahing sandata sa digmaan. Sa pamamagitan ng pag-alis sa pag-asa sa mga supply mula sa kanluran para sa mga drone, naging bahagyang independyente ang Ukraine, habang napapanatili pa rin ang kanilang kakayahang depensahan ang sarili. Dahil dito, nabibigyang daan ng NATO na maghatid ng mga sistemang teknolohikal na kalamangan ng kanluraning military-industrial complexes gaya ng tangke, artilyeriya, eroplano at misil para suportahan ang produksyon at iwasan ang pag-atake ng Russia. Gumagawa ang Ukraine ng kasunduan sa paggawa sa NATO countries. Nag-anunsyo ang Romania ng plano na makipagtulungan sa Ukraine sa paggawa ng defensive drone para sa kanila at mga kaalyado ng NATO. Iminungkahi ng Denmark na payagan ang mga tagagawa ng Ukraine na ilipat ang bahagi ng kanilang produksyon sa Denmark, imbes na manatili lang sa Ukraine. Kasabay nito, iminungkahi ng Denmark na maaaring ibenta ng Ukraine ang ilan sa kanilang mas advanced na drone at disenyo sa NATO na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya at magbibigay daan para makatanggap sila ng kagamitan mula sa NATO bilang patas na palitan, sa halip na donasyon o bahagi ng utang.
Pinapalakas nito ang posisyon ng Ukraine sa negosasyon dahil ipinapakita ang kakayahang magpatuloy at ipaglaban ang Kyiv kahit may pressure sa politika. Ngayon, silipin naman natin ang panig ng Russia dahil lalong lumalala ang sitwasyon. Ang Moscow ay humaharap sa magkakaugnay na krisis sa lakas tao, ekonomiya, at moral na hindi kayang mapanatili. Unahin natin ang mga sundalo o ang kakulangan nila. Noong Setyembre, iniutos ni Putin ang pinakamalaking ganap na conscription ng Russia sa loob ng 9 na taon, kung saan 135,000 kalalakihan na may edad 18 hanggang 30 ang na-draft. Kasunod ito ng spring draft na umabot sa 160,000 pinakamataas mula 2011 taglags. Ang Russia ay papunta na rin sa buong taong conscription simula 2000 at 26 na papalit sa kasalukuyang sistemang panapanahon. Ipinapakita ng mga numerong ito ang desperasyon, hindi lakas. Kahit na nakapag-recruit ng daan-daang libong kalalakihan, patuloy pala ring kinakaharap ng Russia ang matinding kakulangan sa tauhan. Hindi kailangan ng Russia ng dagdag na tao dahil may halos 1,000,000 sundalo na silang pwedeng ipadala laban sa Ukraine. Kulang ang Russia sa mga dedikadong sundalong hindi agad tatalikod o mamamatay sa unang salakay. Tinatayang 70,000 sundalong Ruso ang tatalikod sa hukbo sa 2,000 at 25 katumbas ng ika-10 bahagi ng puwersa sa Ukraine. Halimbawa, halos 8,000 ang tumalikod sa ika-41 hukbo na katumbas ng 50% ng kanilang orihinal na tropa. Sinubukan ng Rusya na pagandahin ang pagre-recruit sa pamamagitan ng mga insentibong pinansyal na lalo pang nagiging desperado. Noong 2024, pwedeng kumita ang mga sundalo mula Moscow ng hanggang 71 milyong rubles sa unang taon, kabilang ang 19 milyong rubles na signing bonus at iba pang benepisyo. Mga 82,000 iyon sa palitan noon. Halos 70% ng kabuuang opisyal na kita ni Putin bilang Pangulo. Sa malalayong rehiyon, ang buwan ng sahod ay 24 na beses na mas mataas kaysa karaniwang sahod ng mga Ruso at ang signing bonus ay 22 beses ng minimum na sahod. Mahigit 50 rehiyon ang nagtaas ng bayad sa mga kontrata ng militar. Ang mabilis na pagtaas ng bonus ay nagpapakita ng kakulangan sa sundalo dahil hindi na ito kailangan kung sapat ang masisigasig na recruit. Ngunit ang mga mas mataas na sahod na ito ay nanganganib dahil sa mga realidad ng budget. Ayon sa draft budget ng Russia, para 2026 bababa ang depensa mula 135 trilyong rubles sa 13 trilyong rubles. Ito ang unang pagbaba mula nang magsimula ang digmaan. Lalong pinapalala ito ng 8% inflation sa Russia. Mas mababa kaysa 10% noong Marso. Sa totoo lang, ang mga numerong ito ng inflation ay hindi tumpak at hindi talaga nagpapakita ng totoong kalagayan ng kanilang ekonomiya. Pinapatunayan ito ng plano ni Putin para dagdag buwis sa 2,000 at 26. Ipinapahiwatig nito na dinadagdagan pa nila ang pondo ng militar gamit ang pera mula sa ibang bahagi ng budget para ito sa mga sundalong handang lumaban. Mas dehado ngayon ang mga natapos na magserbisyo. Tinitigil ng Rusya ang bayad sa mga sugatang sundalo at pamilya nila para magtipid. Ang mga bayad sa pamilya ng mga namatay na sundalo, pati na rin ang bayad sa mga sugatang sundalo at kanilang mga pamilya, ay bababa mula 78 bilyong rubles sa 2,000 at 25-58 bilyong rubles na lang. Bababaan ng mahigit kalahati ang pondo para sa Defenders of the Fatherland Fund na sumusuporta sa mga veterano mula 300 at 47 bilyong rubles. 139 bilyong rubles o 172 milyong dolyar ito. Isipin mo ang ibig sabihin niyan. Mas mataas ang bayad ng Russia sa mga bagong lalaking lumalaban, habang binabawasan ang bayad sa mga namatay o nasugatang veterano. Lalalong hihina ang moral at pagre-recruit dahil sa ekonomikong kontradiksyon. Nagbubukas ito ng kahinaang maaaring samantalahin ng Ukraine dahil nahihirapan ang Rusya sa gastusin sa militar. Maaaring mapilitan ang Moscow na pumili sa pagitan ng lakas militar at ekonomikong katatagan dahil sa tuloy-tuloy na kilos ng Ukraine. Ngunit mas nangingibabaw ang geopolitika kaysa sa ekonomiya at industriya. Ipinakita ng pagbagsak ng planong usapang pangkapayapaan ni na Pangulong Donald Trump at Pangulong Vladimir Putin. 4 na araw ang nakalipas. Sinabi ng White House na walang planong makipagkita si Pangulong Trump kay Pangulong Putin sa malapit na hinaharap. Isa itong malaking dagok sa estratehiya ni Putin. Matapos mag-usap sa telepono noong Oktubre 16, inanunsyo ni Trump na magkikita sila ni Putin sa Budapest
para talakayin ang pagtatapos ng digmaan. Nakita ito ng Moscow bilang pagkakataon para sa mas paborableng kondisyon. Ang tigil putukan sa kasalukuyang linya ay magpapalakas sa kontrol ng Russia sa mga nasakop na teritoryo at magpapakita rito bilang panig na naghahangad ng kapayapaan. Agad na natigil ang pag-uusap matapos ang paunang talakayan ni nakalihim ng Estado Marco Rubio at Minister ng Russia Sergei Lavrov. Ayon sa maraming pinagkukunan, sinabi ni Lavrov na hindi papayag ang Russia sa agarang tigil putukan at inulit ang mahigpit na kahilingan tulad ng dagdag na teritoryo, hindi pa kikialam at mas malawak na garantiya. Mahalaga ang tugon ni Trump. Ayokong magpulong ng walang saysay o masayang ang oras ko. Kaya hihintayin ko na lang ang mangyayari. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago mula sa naunang pahayag ni Trump na tila pabor sa pagpilit sa Ukraine na magbigay ng teritoryo. Ang dahilan niyan ay maaaring nasobrahan ni Putin ang kanyang galaw dahil ayaw ni Putin magpakita ng maluwag sa teritoryo at itinuturing pa ring mataas ang digmaan. Napaniwala niya si Trump at mga tagapayo nito na hindi interesado ang Moscow sa seryosong negosasyon. Naglabas ng pahayag sina mga leader ng Europa at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na iginiit na tanging Ukraine lang ang seryosong nagnanais ng kapayapaan ayon sa paulit-ulit na pagpapabagal ng Russia. Mahalaga ito sa estratehiya ng Ukraine. Nakaasa ang plano ni Putin sa pag-asang hihina ang suporta ng kanluran sa Ukraine. Siguraduhing pabor ang kasunduan kay Trump at patibayin ang kanyang tagumpay. Ipinapakita ng pagbagsak ng Budapest Summit na palpak ang estratehiyang ito. Bawat araw na walang diplomatikong progreso mula Russia, mas pinapalakas ng Ukraine ang kanilang posisyon sa militar at politika. Ang tunay na mungkahi lang ni Trump ngayon, bukod sa kasunduan sa mineral, ay i-freeze ang digmaan sa kasalukuyang linya bilang panimulang punto ng negosasyon. Hindi kayang tanggapin ng Ukraine ang mga kondisyong ito, lalo na sa gitna ng digmaan. Ang pag-freeze sa kasalukuyang linya ay mag-iiwan ng humigit kumulang 20% ng teritoryo ng Ukraine, kabilang ang malaking bahagi ng Donetsk sa ilalim ng okupasyon ng Russia. Gagantimpalaan nito ang agresyon ng Russia. Bibigyan ng oras ang Moscow para patatagin ang kontrol at bumuo ng lakas militar. At lilikha ng frozen conflict na pwedeng muling sumiklab. Handa na raw ang Russia para sa bagong pagsugod. Ang mga leader ng Europa, kasama si Zelensky, ay tumutol sa posisyong ito at naglabas ng magkasanib na pahayag na binibigyang diin na nananatili silang tapat sa prinsipyo na hindi dapat baguhin ang mga internasyonal na hangganan sa pamamagitan ng dahas. Ang mungkahi ni Trump ng ganitong balangkas ay banta sa mga layunin ng Ukraine. Ito ang dahilan kaya todo kayod ang Ukraine kahit papalapit ang taglamig. Bawat teritoryong nababawi at unit ng Russia na napapahina ay nagpapabago sa posibleng pag-uusap sa hinaharap. Kung si Trump ang magtaguyod ng usapan para sa tigil laban, nais ng Ukraine na nasa pinakasilangan ang linyang iyon. Mayroon ding mas malalim na estratehikong kalkulasyon na nangyayari sa pamamagitan ng pagpapakita ng patuloy na kakayahang militar at pagpapakitang hindi lang nila kayang hawakan ang teritoryo, kundi aktibong mabawi pa ito. Nagpapahiwatig ang Ukraine kina Trump at iba pang mga leader ng kanluran na hindi kailangan o hindi tiyak ang pagtigil ng labanan. Habang mas napapakita ng Ukraine ang kanilang pag-usad, mas nagiging mahirap bigyang katwiran ang pagpilit sa Kyiv na tanggapin ang permanenteng pagkawala ng teritoryo. Napansin ni Zelensky na bumalik si Putin sa diplomasya at tinawagan si Trump ng ipahiwatig ng United States ang posibleng dagdag na suporta sa Ukraine. Ipinagpaliban ang pag-uusap. At dahil nabigo ito, naging basehan ito ng estratehiya ng Ukraine. Panatilihin ang pressure militar para lumamang sa negosasyon. Huwag hayaang makonsolida o makabawi ang Russia at Moscow. Patuloy na itulak, patuloy na pahinain ang kakayahan ng Russia at patuloy na magpataw ng mga gastos na magpapahirap sa Kremlin na ipagpatuloy ang digmaan. Gayunpaman, mabilis magbago ang ihip ng politika at alam ito ng Ukraine. Pinapatunayan ng Ukraine ang pangangailangan ng suporta sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng kakayahan para sa tagumpay sa labanan. At habang mas naipapakita ng Ukraine na hindi lang sila basta-basta nabubuhay kundi aktibong nababawi ang mga tagumpay ng Russia, mas nagiging madali para sa kanila na makakuha ng mga armas, bala, at pinansyal na mga yaman na kailangan para makapagpatuloy at makalalim pa. Ang mga baryo sa paligid ng Pokrovsk ay hindi kasing balita ng malalaking opensiba, ngunit nagpapakita ito ng pagbabago sa pakikidigma at posibleng maging uri ng labanan sa hinaharap. Umaasa ang Russia na mawawala ang suporta ng kanluran at bibigay ang Ukraine. Inakala nila na panig sa kanila ang panahon, ngunit parehong naapektuhan ng digmaan sa di inaasahang paraan. Bawat buwang tumatagal ang digmaan,
Lumalakas ang produksyon ng Ukraine at lalong humihina ang ekonomiya ng Russia dahil sa parusa. Dumarami ang nasasawi ng lampas sa kayang mabawi. Kung hindi kayang kontrolin ng Moscow ang ilang baryong nasakop nila sa malaking kapalit, imposible nilang makuha ang buong Donetsk o Ukraine. Hindi pa tapos ang digmaan dahil hawak pa rin ng Russia ang malaking bahagi ng Ukraine. May mga rekurso pa rin ang Moscow na maaaring gamitin at mukhang kaya pa nilang ipagpatuloy ang mga operasyon at gumawa ng mga balita tungkol sa patuloy na pag-unlad ng industriya. Lalong nagiging problema ang mga pangyayari para sa Kremlin. Bawat tagumpay at pagbawi ng teritoryo ng Ukraine ay patunay sa kanluran na sulit dagdagan ang presyong pang-ekonomiya at geopolitikal. Salamat sa panonood. Kung nais ninyong matuto pa tungkol sa sitwasyon sa Ukraine, panoorin ang iba pa naming video tungkol sa militar at ekonomiya ng labang ito at mag-subscribe para manatiling updated sa araw-araw na mga kaganapan. At maraming salamat sa panonood.